Ang Shahid drone ang isa sa pinakamahalagang sandata ng Russia. Simula nang makuha ng Russia ang unang batch mula Iran, natutunan na rin nilang gawin ang mga Shahid. Ginagamit nila ito para matinding tamaan ang mga lungsod at infrastruktura ng Ukraine. Madaling ilunsad ang mga Shahid. At dahil 19% ng Ukraine ay nasakop na ng Russia, pwede na itong ilunsad mula sa loob ng Ukraine. Kailangang harapin ang mga Shahid na ito at ngayon ay matinding dagok ang ibinigay ng Ukraine. Isang base ng Russia na imbakan ng maraming Shahid drone ay nilamon ng apoy matapos tamaan ng matinding pag-atake ng Ukraine sa sarili nitong teritoryo. Ayon iyan sa Kiev Post, na nag-ulat noong Nobyembre, 6 na ang puwersa ng Ukraine para sa mga walang taong sistema ay nagsagawa ng pag-atake na tumama sa isang malaking base na ginagamit para mag-imbak ng mga drone ng Russia na matatagpuan sa Donetsk. Pinakamainit ang labanan sa rehiyong iyon sa Ukraine, kung saan hawak ng Russia ang halos 75% ng oblast sa isang mabagal at matinding pag-usad na tumagal na simula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine. Desperadong gusto ni Putin ang Donetsk. At ngayon na okupado na ng Russia ang malaking bahagi ng oblast, ginagamit nila ang teritoryong nasakop nila para maglunsad ng mapanirang mga pag-atake ng drone laban sa natitirang bahagi ng Ukraine. Pangunahing layunin ay alisin ang mga drone sa Donetsk na nagawa na ng Ukraine. Si Robert Madiar Brovdi, commander ng puwersa para sa unmanned systems, ang unang nagkumpirma ng tagumpay ng bagong atake ng Ukraine. Gumamit siya ng Telegram para magbigay ng ilang detalye na nagsabing ang pagbuo sa komplikadong target na ito ay nangangailangan ng masusing trabaho sa loob ng ilang buwan na binuo mula sa maliliit na piraso. Kagabi, ginawa ito gamit ang tamang armas ng Special Service Operations at tropang may misil. Ayon sa Kiev Post, sinabi ni Brovdi na ginagamit ang base ng inatake ng Ukraine para sa pag-iimbak, pag-equip at paglulunsad ng mga Shahid drone. Dahil sa Ukraine, wala na ang base. Dagdag pa niya. At mayroong video na ayon kay Brovdi ay patunay nito. Isang 17 segundong video clip na ibinahagi sa kanyang Telegram post ang nagpapakita ng isang napakalaking pagsabog, kasunod ng isang malakas na pagbagsak. Ipinapahiwatig nitong gumamit ang Ukraine ng iba pa, bukod sa mga drone sa pag-atake. Habang tumataas ang apoy at usok sa langit, malinaw na may tinamaan ang Ukraine na malaki at sumabog. Sabi ni Brovdi, isa itong pasilidad ng Shahid drone, bagamat binanggit ng Kiev Post na hindi pa nila nakukumpirma ng mag-isa ang video. Siguro hindi na kailangan dahil sapat na patunay ang laki ng pagsabog. Nagbahagi rin ang Telegram channel na Spy Dossier ng dagdag detalye kung paano isinagawa ng Ukraine ang pag-atake. Sinasabi nito na gumamit ang Ukraine ng drone at cruise missile sa pag-atake. Ngunit hindi tinukoy ang mga uri. Dahil sa laki ng pagsabog sa video ni Brovdi, mukhang sangkot ang bagong FP-2 drone ng Ukraine. Ang drone na iyon ay ginawa para payagan ang Ukraine na tamaan ang mga posisyon ng Russia sa likod ng frontline. At may dala itong 200 at 30 libra na warhead na talagang malakas ang tama. Nakapagsagawa na ang Ukraine ng ilang pag-atake gamit ang bagong drone na ito nitong nakaraang linggo lang. Malalaman mo ito kapag napanood mo ang aming video kung paano ginamit ng Ukraine ang FP-2 para wasakin ang elite drone unit ng Russia sa teritoryo nito. Nagbigay ng detalye si Militani, pero hindi pa rin sinabi kung anong drone at missile ang ginamit ng Ukraine. Sinabi nito na ang mga drone ng Ukraine, kahit ano paman ang mga iyon, ay nagawang makamit ang 70% na tagumpay sa kanilang mga pag-atake. Malinaw na ebidensya na mahina ang depensa sa himpapawid ng Russia sa ilang mahalagang pasilidad o hindi nito kaya ang mga bagong sandata ng Ukraine na tumatama sa malalayong likuran. Natukoy ng Ukraine ang kahinaan sa imbakan ng Shahid ng Russia at lubos nilang sinamantala ito noong gabi bago ang ika-6 ng Nobyembre. At kapag sinabi nating lubos na sinamantala, talagang iyon ang ibig naming sabihin. Napakaraming drone ang nawala sa Russia dahil sa pag-atake ng Ukraine, sa mga ulat nito tungkol sa pag-atake ng Ukraine. Ayon sa United 24 Media, ang nasirang drone storage ay may humigit kumulang 1,000 Shahids na tinatawag ng mga Ruso na Garan-2 drones. Nakaimbak ang pasilidad ng halos 1,000 at 500 warheads na posibleng gamitin ng Russia sa mga drone laban sa Ukraine mula Donetsk. Malaki ang epekto dahil ipinapakita ng dami ng drone at warheads sa base na posibleng naghahanda ang Russia sa malawakang pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine mula sa himpapawid. Shahid mula Donetsk, hindi na mauulit ang mga atake.
Maaaring ilang linggo bago muling maghatid ang Russia ng Shahed sa Donetsk para sa mga planong pag-atake. Nakabawi ng pahinga ang Ukraine dahil sa drone attack nila kagabi. Ang pagsunog sa Shahed base ay parang butas na ginawa ng Ukraine sa bulsa ng Russia. Ayon sa ulat tungkol sa pag-atake ng Ukraine, ayon sa The Express, ang halaga ng mga nasirang Shahed at Warhead ay tinatayang 60 milyon o halos dolyar. 788 milyon. Ilagay natin ang mga numerong iyan sa tamang konteksto. Ayon sa isang artikulong tinantiya, ang epekto ng Shahed drone attacks ng Russia sa Ukraine, tinataya ng Center for Strategic and International Studies or Center for Strategic and International Studies na ang isang Shahed drone na gawa ng Russia ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 3,000 at 50,000 dolyar para gawin. Sinamantala ng Russia ang murang halaga at nagpakawala ng 14,000 at 700 drone sa Ukraine mula Setyembre 28, 2022 hanggang Disyembre 28, 2024 ayon sa Center for Strategic and International Studies. Ayon sa Center for Strategic and International Studies, kahit mababa sa 10% ang tumatama, epektibo pa ring gamitin ng Russia ang mga Shahed sa gastos. Gayunpaman, magiging epektibo lang sa gastos ang mga ito kung makakalipad talaga ang mga ito. At yan ang napigilan ng Ukraine na mangyari, ang pagsira sa 1,000 Shahed ng Russia na may halagang dolyar 3,000 at 50,000. Bawat isa ay katumbas ng kabuang dolyar, 35 milyon. Kung tama ang bilang ng Express, may 75 milyon na halaga ng warhead ang nakaimbak sa base ng Russia. May hindi tugma rito, lalo na kung ang mga warhead ay para sa Shahed. Posible na ang mga warhead na ito ay talagang nakalaan para sa mga misil ng Russia na magpapataas ng husto sa kanilang halaga. Marahil haka-haka lang ito. Walang impormasyon tungkol sa uri ng mga warhead na posibleng nawasak ng Ukraine. Para sa kaalaman mo lang, walang ibinigay na ebidensya ang The Express para suportahan ang numerong ito. May ibang source na nagsasabing mas mahal ang paggawa ng Shahed kaysa sa sinasabi ng Center for Strategic and International Studies. Ayon sa Defense Express, noong Agosto, gumagastos ang Russia ng mga 70,000 kada Shahed. Magdodoble ito para sa 1,000 Shahed sa base. Pero tinamaan ng Ukraine. Tinataya ng Express na ang 1,000 at 500 warheads ay nagkakahalaga ng mahigit 70 milyon. Kahit hindi isama ang pagtataya ng Express, ang pagkawala ng dolyar 35 hanggang dolyar 7 sa isang atake ay tiyak na makakasakit sa Russia. Tandaan na hindi pa kasama rito ang gastos sa pagdadala ng mga Shahed sa pasilidad sa Donetsk. Nakakasira lang ng Ukraine. Hindi rin nito tinutukoy ang gastos ng Russia sa pag-iimbak at pagtatanggol ng pasilidad. Maaaring umabot sa dolyar 10 milyon ang ginastos ng Russia sa pagkawala ng 1,000 Shahed kasama ang aktwal na gastusin. Idinadagdag pa ang gastos sa mga warhead parang seresa sa ibabaw ng nasusunog na Sunday na pilit isinubo ng Ukraine kay Putin. Paalala, ang 1,000 Shahed at 1,000 at 500 warhead ay alam na nakaimbak ng Russia sa base nila sa Donetsk. Hindi ibig sabihin na winasak ng Ukraine ang lahat sa pag-atake nila noong Nobyembre. Pero kahit hindi lahat ay nawasak, mukhang malaki pa rin ang pinsalang nagawa ng Ukraine sa mga imbakan ng Shahed ng Russia. Paano natin ito nalaman? Ayon sa pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Facebook, may mas marami pang pagsabog sa pasilidad ng Russia sa Donetsk bukod sa mga atake ng drone at cruise missile ng Ukraine. Ayon sa datos ng operatibong kontrol, may mga naitalang pagsabog at malalakas na pangalawang pagsabog sa lugar. Ayon sa ulat ng pangkalahatang tanggapan, may saysay ito. Ang isang pasilidad na ginagamit para mag-imbak ng mga ulo ng bala ay natural na magiging madaling magkaroon ng sunod-sunod na pagsabog dahil sa mismong katangian ng mga kagamitang nakaimbak doon. Mukhang mga drone at misil ng Ukraine ang dahilan ng sunod-sunod na pagsabog. Maaaring sapat na iyon para maubos ang lahat ng imbakan ng Russia ng Shahed at bala. Marahil ay magkakaroon pa ng mas detalyadong pagsusuri tungkol sa tagumpay ng pag-atake. Sa ngayon, isa pang unit ng militar ng Ukraine ang nagkumpirma na matagumpay ang pag-atake sa Donetsk. Iniulat ng Kiev Post na nagkomento rin ang Puwersang Espesyal ng Ukraine, Special Service Operations, tungkol sa pag-atake. Noong gabi ng Nobyembre 5 inatake ng Puwersang Espesyal ang base ng imbakan, pag-equip, at paglulunsad ng Shahed drone sa okupadong Donetsk. Sabi ng Special Service Operations,
Nasa loob ng dating internasyonal na paliparan ang infrastrukturang militar ng kalaban. Pangalawang beses nang nabanggit ang Donetsk Airport na nagpapakita ng estratehiya ng Rusya. Ayon sa Kiev Independent noong Agosto, ginagawa ng Rusya ang mga sinakop na bahagi ng Ukraine bilang malalaking base militar para lalong mapinsala ang Ukraine. Target talaga ang mga komersyal na paliparan. Mayroon na silang mga hangar, runway, at mga gusali na maaaring gamitin bilang mga imbakan, kahit na hindi pa ito pinatatag ayon sa pamantayan ng militar. Binibigyang diin ng outlet ang Donetsk International Airport bilang pangunahing halimbawa na inabandona na ng mahigit isang dekada. Sabi ng Kiev Independent, nangangahulugan ito na mas maraming trabaho ang ginugol ng Russia para magamit ang paliparan bilang base. At dahil sa mga satellite images na nakuha mula sa Planet Labs, nakumpirma ng Kiev Independent na nagkaroon ng pagtitipon ng mga kagamitan sa ibabaw ng pundasyon ng lumang paliparan. Buwan bago ang pag-atake sa Ukraine, walang naitulong ang itinayo ng Russia. At ayon sa tagapagtatag ng Ukrainian Open Source Intelligence Project na Kiba Boroshno, si Vadim Hlushko, hindi raw nakakagulat iyon. Ito ang ramshackle infrastructure, mga garahe para imbakan at pagpapalipad ng kamikaze drone na Shahid. Bukod sa mga pangunahing lugar ng pagpapalipad, nagtatayo rin sila ng mga peking posisyon at maling lokasyon ayon kay Hlushko. Ang salitang ramshackle ay nagpapakita na ang tinamaang base ng Ukraine ay hindi talaga isang buong base militar. Maaaring koleksyon lang ito ng barong-barong at bodega na minadaling itayo at basta nasunog. Hindi na aalalahanin ng Ukraine ang mga gusaling itinayo ng Russia sa dating paliparan ng Donetsk. Nag-aalala ito tungkol sa 1,000 Shahid at 1,500 warheads na hindi na mailulunsad ng Russia mula Donetsk papuntang Ukraine. Ang Nobyembre 5 ay masamang gabi para sa Russia sa sinakop na Ukraine. Kung akala mo titigil ang Ukraine matapos sirain ang mahalagang imbakan ng Shahid, nagkakamali ka. Hindi pa nakakalimot ang Ukraine sa mga oil refinery na ilang buwan nitong inatake ng sunod-sunod na drone strike. Noong Nobyembre, 6 sinabayan nito ang pagsira sa Donetsk Shahid ng Russia sa isa pang pag-atake sa refinery. Makakadagdag iyon sa krisis sa langis na lumalala ngayon sa Russia. Ayon sa Kiev Independent, yumanig ang mga pagsabog sa Volgograd Oil Refinery ng Russia at nagdulot ito ng sunog. Isa ito sa pinakamalaking refinery sa Russia. May kapasidad na 157 milyong tonelada at gumagawa ng 56% ng refining sa bansa. Hindi lang pinagkaitan ng Ukraine ang Russia ng mahalagang sandata sa mga nakaraang araw. Nagdulot ito ng panibagong dagok sa kakayahan ng Russia gumawa ng gasolina, diesel, at aviation fuel. Kailangang ituloy ng militar ng Russia ang digmaan ni Putin. Ayon sa Kiev Independent, 300 milya mula sa front lines ang pasilidad na tinamaan ng Ukraine. Hindi tulad ng pag-atake sa Donetsk, nagkomento ang Russia dito. Sinabi ni Andrei Botarov, gobernador ng Volgograd, na namatay ang isang 48 taong gulang na sibilyan sa pag-atake ng Ukraine sa refinery. Wala pang independenteng kumpirmasyon. Tulad dati, iniiwasan ng Russia ang pagbanggit sa kakasunog na refinery. Malaki ang epekto ng pag-atake ng Ukraine sa mga refinery sa kakayahan ng Russia sa pakikidigma. Sa unang bahagi ng Oktubre, iniulat na nabawasan ng Ukraine ng 38% ang kapasidad ng pagre-refine ng Russia. Ayon sa Carnegie Endowment, noong Agosto at Setyembre, ay inatake ng Ukraine ang 16 na refinery ng Russia. Ang 16 na refinery ay may taunang kapasidad na 123 milyong tonelada ng langis. Iyan ay 38% ng kabuuang pinakamataas ng Russia na 327 milyong tonelada. Isang paalala, ang 38% na bilang ay batay sa paghihinalang lahat ng planta ay buo ang kapasidad at sapat ang pag-atake ng Ukraine para mapatigil ang operasyon. Maaring wala sa dalawang iyon ang nangyari. Ayon sa Carnegie Endowment, kaya maaring sobra ang 38%. Hindi naman talaga mahalaga iyon. Ang patuloy na pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ay nagdudulot ng malaking pinsala sa produksyon ng gasolina ng Russia. Dahil sa malaking pinsala, maraming rehiyon sa Russia ang nagkukulang sa gasolina, kaya tumataas ang presyo at may limitasyon sa mga gasolinahan. Sabi ng Jamestown Foundation, bumaba ng halos 25%
ang produksyon ng gasolina ng Russia noong Setyembre. At ang mga pag-atake ng drone ng Ukraine ang dahilan kung bakit paulit-ulit na tinatarget ng Ukraine ang bawat refinery na nagpapahirap sa Russia na tapusin ang mga pagkukumpuni habang nabibigatan ito sa mga parusa ng kanluran. Nagbigay ang Ukraine ng 2 dagok sa Russia mula ika-5 hanggang ika-6 ng Nobyembre. Sa pamamagitan ng pag-atake nito sa sinakop na Donetsk, nawasak ng Ukraine ang napakaraming drone na ginagamit ng Russia para tamaan ang mga lungsod ng Ukraine. Sinundan pa ito ng isa pang pag-atake sa refinery na nagdulot ng dagdag na paghihirap sa mga tao ng Russia, habang nagdudulot din ng karagdagang pinsala sa militar ng Russia. Mabunga ang mga nakaraang araw para sa amin. Mahalaga ang Nobyembre 5 sa Ukraine dahil ginamit ng Russia ang 2,025 para paramihin ang kanilang mga pag-atake gamit ang Shahid. Noong Nobyembre 4 nagulat ang Sky News tungkol sa laki ng drone attacks ng Russia sa Ukraine noong 2025. Iyan ang pangunahing bilang. Ang dami ng mga Shahid at iba pang drone na inilunsad ng Russia sa Ukraine sa unang 10 buwan ng 2025, 303% na mas mataas ito kaysa sa inilunsad nila noong 2024. Ang 303% pagtaas ay katumbas ng 44,000 Shahid at variants na inilunsad sa Ukraine hanggang Oktubre. Mas maraming drone ang tumatama sa target. Nawasak ng Ukraine ang 64% ng mga drone noong 2025 kumpara sa 68% noong 2024. Sabi ng Sky News, ang mga Shahid ay nakapatay ng 474 sibilyan mula Enero hanggang Setyembre. Ipinapakita nitong hindi lang pang-target militar ang gamit ng mga drone ng Rusya. Sinasadya nitong takutin ang mga mamamayan ng Ukraine at mukhang masaya pa silang pumatay ng mga taong hindi naman nakikidigma. Ayon sa Kiev Independent at RBC Ukraine, lalong nagiging mapanganib ang mga Shahid ng Rusya sa paglipas ng panahon. Noong Mayo, iniulat ng dating nabanggit na ang mga Shahid ng Rusya ay kaya nang maglakbay sa bilis na 300 at 80 hanggang 400 kilometro o mga 236 hanggang 200 at 48 milya bawat oras. May 70 kilong warhead ang mga ito. Kaya nitong magdala ng 100 at 78 libra ng pampasabog. Sa madaling salita, nagsasagawa ng mga pag-upgrade ang Rusya. Pinalalala ng mas malalakas na drone ng 2025 ang pinalawak na pag-atake ng bansa sa Ukraine dahil mas matindi ang tama nito kaysa sa mga drone ng Rusya noong 2024. Noong huling Oktubre, binigyang diin ng RBC Ukraine ang panganib ng mga bagong Shahid drone sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky. Sa ilang pagkakataon, ang mga Shahid ay naging mas mapanganib pa kaysa sa mga ballistic missile. Kaya naming pabagsakin ang ballistic missile, lalo na kung may Patriot system kami sa lugar. Pero para mapabagsak ang maraming Shahid na mataas ang lipad, kailangan naming gamitin lahat. Ayon kay Zelensky, ang ibig niyang sabihin lahat ng paraan. Ang mga interceptor drone, helicopter, F-16 at mga air defense na nasa lupa ay bahagi lahat ng kagamitan ng Ukraine para labanan ang mga Shahid ng Russia. At kung naging masama na ang sitwasyon sa halos buong 2025, lalo pang lala ang mga huling buwan. Iniulat ng Newsweek noong Nobyembre, 2 na pinakawalan ng Russia ang 1,500 drone laban sa Ukraine sa isang linggo. Malinaw ang dahilan para sa mga sumusubaybay sa taktika ng Russia tuwing taglamig ng digmaan. Gusto ni Putin na sirain ang mas maraming infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine hanggat maaari. Muli, ang layunin ay magdulot ng pinakamaraming sakit sa mga sibilyang Ukrainian hanggat maaari. Umaasa ang Russia na mapipilitang magtiis ang marami sa kanila sa pagkawala ng kuryente at kawalan ng pag-init habang dumarating ang napakalamig na taglamig ng Ukraine. Malaki ang posibilidad na ang 1,000 Shahids at 1,500 warheads sa Donetsk ay magiging bahagi ng kampanya ngayong taglamig. Ang sinakop na Donetsk ay perpektong lugar para maglunsad ng mga drone na kayang tumama sa halos anumang target sa Ukraine. Ang matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa imbakan ng drone ng Russia ay maaring magligtas sa ilang lungsod nito mula sa energy crisis na sinusubukang likhain ni Putin. Kahit ilang dagdag na araw ng kuryente at pag-init ay malaking tulong na para sa mga tao na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga Shahid
na sinunog lang ng Ukraine hanggang sa abo. Mas alam ng Ukraine kaysa kanino man kung gaano kadelikado ang mga shahid ng Russia. Kaya naman, ang pag-atake noong Nobyembre 5 sa Donetsk ay bahagi ng kampanyang naglalayong pigilan ang paglipad ng mas maraming mapanganib na drone. Ayon sa Kyiv Post, matagal nang tinatarget ng Ukraine ang drone facilities ng Russia mula Hulyo. Noong Hulyo 1, winasak ng Ukraine ang 4 na pagawaan sa Kupol Electromechanical Plant sa Izyevsk. Gumagawa ng drone at air defense system ang plantang iyon. Kaya malinaw ang layunin ng Ukraine. Tinarget ng Ukraine ang Shahid drone plant sa Moscow region noong Hulyo 4. Matapos ang isang buwan, tinamaan din ng insidente ang storage facility sa Tatarstan na naglalaman ng piyesa para sa paggawa ng mga Shahid ng Russia. Noong Agosto 15, inatake ng Ukraine ang Olya Seaport at pinalubog ang Iranian na barkong may piyesa ng drone na gagamitin sana ng Russia. Ang pag-atake sa storage facility sa Donetsk ay bahagi ng kampanya. Hindi lang isang beses nangyari. Alam ng Ukraine ang epekto ng kanilang pag-atake. Kahit maganda ang pag-atake, alam nilang may libu-libong shahids pa ang Russia sa mga pasilidad nito sa buong Russia at sinakop na Ukraine. Kasing halaga ng pagsira ng drone ang mensaheng ipinadala ng Ukraine sa Russia noong Nobyembre 5. Kaya na nitong tamaan ngayon ang mga pasilidad ng drone ng Russia na nasa labas ng mga linya ng labanan. Ibig sabihin, lahat ng imbakan ng Russia ay ngayon nanganganib. Kung papalarin, kaya ng Ukraine na tamaan ang sapat na target para mabawasan ang epekto ng paparating na hukbo ng Russia ngayong taglamig. Kailangan nila iyon gawin. Paulit-ulit nang pinakita ni Putin na hindi niya alintana kung ilang sibilyan ng Ukraine ang namamatay dahil sa Shahid drone ng Russia. Patuloy pinapahusay ng Ukraine ang kanilang deep strike strategy. Matapos tutukan ang mga refinery ng Russia, pinalawak ng Ukraine ang target at inatake na rin ang mga pasilidad ng kuryente at enerhiya ng Russia. Lantad at dehado ngayon ang Russia dahil ginagantihan ito ng Ukraine gamit ang sariling paraan. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa pinakabagong matagumpay na pag-atake ng Ukraine laban sa Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.